with authority to arrest or to go after illegal fishers. So, pag hindi na niya makaya dito sa isang taon ang tutulungan na yan lahat. May mga gamit naman raw ang bantay dagat nila. We provide them with boats to run after illegal fishers, and we provide them with yung mga underwater equipment para makita nila ang mga corals. Hindi kami nakatuloy doon dahil yung sasakyan namin dinaayos mga towing. Ito ang bantay dagat headquarters. Agresibo naman daw silang manghuli, pero may mga nakakalusot pa rin. Mayroon talagang makakalusot, pero I tell you, it has greatly been diminished na Makalusot, mga tao nila, lusot. Sa dagong kanluran ng Leyte, makikita ang Baybay City, ang hometown ni Remedios Loreto Petilla. Dito, alkalde ang kanyang kapatid na si Carmen Loreto Cari. Higit 2 dekada ng sinikot sa pamilya Loreto Cari ang pamamahala sa Baybay, maging sa ika-5 distrito ng probinsya. Ang pamilya namin, nasa politika talaga. Yung brother ko, former congressman dito, siya ang mayor dito, mga 16 years siya ang mayor sa Baybay. Bukod kay Heriberto Loreto, naging mayor rin ng Baybay ang isa pa nilang kapatid na lalaki na si Jose V. Loreto. Si Carmen Loreto Cari naman, unang naging alkalde ng Baybay noong 1988 hanggang 1998. Naging kinatawan din siya ng ika-5 distrito sa loob ng 9 na taon. Ang 2 babae raw sa pamilya ng mga Loreto ang nagpalawak ng impluwensya nila sa politika. Hindi ko alam kung ako bilang babae, matutuwa ako dahil talaga kung nag-iisip ka, may epekto talaga yung dalawa niya sa pag-organize na pag-mobilize at sa pag-expand ng kanilang influence in Leyte. Ang anak ni Mayor Carmen Cari na si Jose Carlos L. Cari ang kasalukuyang kinatawan ng ika-5 distrito ng Leyte. Yung kapitan ako, 1994. Tapos, na-elect noong 97. And then, noong 98, tumakbo akong mayor. And then, tumakbo akong Congress 2010. Ang isa naman niyang anak, si Michael Cari, Vice Mayor ng Baybay City. May 1997. Naalagi! Barangay chairman. Gusto nila akong maging mayor. Tumakbo akong mayor. And for one term, naging mayor ako from 2007 up to 2010. Ang pwesto sa barangay, munisipyo at kongreso sa Baybay, pinaghalin-ina na ng mag-iina. Pinapayagan niya, pero hindi yan maganda. Kasi sa civil service, ito sa political side. Pero sa civil service system natin, up to the 4th degree of responsibility, hindi yan ina-allow yung ganong klase. Ang biyaya mula sa kongreso, taon-taon nakasentro sa Baybay. Sa 2010 Priority Development Assistance Fund o PDAP ni Congressman Carlos Cari, mahigit 5 milyong piso ang inilaan para sa district-wide scholarship program. Pero lahat ng ito nakadirekto sa bayan ng Baybay. Mayor, ang kanyang niya. Kasi yung sponsor, pag hindi rin sumasapila, traffic yung awak. So, pag sa Baybay, alam natin, pinaprocess muna natin yung kung ilang scholars yung matatanggap. Tapos may amount na ibabayad sa eskwelahan. Ang iba namang proyektong pang-infrastruktura, puro multi-purpose building. Hindi maraming klase. May health barangay health center, may talent out. Pero yung classification niya, multi-purpose building. Kasi hindi mo pwedeng lagyan ng iba-iba pa. Itong 4 na poste na to kay Governor Petilla. 4 sila ni Mayor Carmen Cari. Ito yung beam na to, 2 beam kay Mayor lahat siya. Yun yung binigyan niya this year. Pati yung mga street lights namin sa seawall, kay Mayor yan, lahat. Kapansin-pansin din na ang ibang contractors ng mga proyekto ay kamag-anak nila. Tuwing kuya
Pero ang bidding is being done by DPWH. Para naka-advertise yun sa internet. Tapos doon sila na sasubmit sa Pero sa mahigit 40 ipinapatayong multipurpose building sa kanyang 2011 PDAP, 6 pa lang ang natatapos, ayon sa tala ng DPWH. Hindi naman totoo yun. Sa 6 na tapos. Hindi totoo yun. Kasi minsan, dahil sa dami ng barangay na humihingi, so, sinisave ko natin tapos Facebook. Para yung iba hindi naman maghintay. Para sinisip ko rin yung tulong ng ibang LGU. Siyempre, kung tutulungan kami nila governor, sila mayor. Hindi naman daw mapupunta sa pwesto ang kanilang pagkaya kung hindi sila gusto ng mga botante. Pinili kami ng mga tao that means they like us. Kataon siguro na mga tao, gusto talagang maging mayor, si Carmen Cari, ang gusto maging pahit ako, may qualification naman tayo. Alam naman natin yung mga sitwasyon ng mga barangay, ng mga distrito. So qualified naman lahat. Unopposed ang kanilang angkan sa bawat eleksyon. Hindi ko rin alam. I think they just like the way we serve. Doon. Sa kanila, the way we serve the people. Pero medyo Ang pinsan ng gobernador na si Congresswoman Janet Loreto Garin, nag-asawa rin ng isang politiko sa Iloilo. Umaabot na ang influensya sa politika ng angkan sa ibang probinsya. Palagay ko, baka kung hindi yan sinasadya, pero naiisip yan. Naiisip na ang taong bayan sa isang probinsya o sa isang distrito. Siguro nasa likod din yun ang kaisipan nila. Sa kasalukuyan, siyam sa angkan ng mga Loreto, Petilla at Cari ang nasa pwesto. Nasungkit nila ang pinakamatataas na posisyon, gaya ng pagkagobernador, alkalde at kongresista. Noong nakaraang taon, humigit kumulang 1.5 bilyong piso ang pondong dumaan sa mga kamay ng pamilya Loreto Petilla at Cari na nakaupo sa pwesto. Ito ang pinagsama-samang Internal Revenue Allotment o IRA ng probinsya at Priority Development Assistance Fund o Fourth Barrel na galing naman sa pondo ni Congressman.